So, hello, ako si Angeline Olivo. Ngayon, ang naiatas sa akin na pelikula ay patungkol sa ang babae sa septic tank noong 2011. Pinagbibidahan ito ni Marlon Rivera at ang mga tauhan sa pelikulang ito ay sila Eugene Domingo bilang Mila, gayon din si Cherry Pie Picache bilang Mila at si Mercedes Cabral bilang Mila. Si Kian Cipriano bilang Rainier, Casey Marcelo bilang Mila's daughter, and Carlo Dalla bilang Mila's son, Jem de Guzman bilang Bingbong, Kai Curtis bilang Jocelyn. So, nagsimula ang pelikulang ito sa iba't ibang tanawin ng lungsod na nagkukwento sa isang eksena ang direktor na si Rainier, ay si Kian Cipriano, na patungkol ang pelikulang ito sa kahirapan ng bansa. Ginawa ang pelikulang ito na para maipakita kung sino yung mga nasa likod ng camera o sino yung mga nasa likod ng isang pelikula na ginagawa. So, sa pelikulang ito na ginawa ni Kian Cipriano or Rainier, ang pinagbibidahan ni Mila na may 7 anak. So, sa unang eksena ay nagkukwento si Mila nagkukwento si Rainier, I should say, na ginaganapan, para siyang narrator doon, na ginaganapan naman ni Mila. So, sa kwentong ito, bumibili yung isang anak ni Mila ng isang Payless, tapos si Mila naman ay niluluto niya ito habang hinihintay ng 7 niyang anak, at habang naluto na ito, pinagkain-kainan na nila. Then napaisip si Mila, tapos nilapitan niya yung babaeng anak at kinuha niya ito at pinaliguan at hinatid sa isang hotel na nagngangalang Mr. Smith Burgers. Pumasok sa isang kwarto ng isang matanda na at pinasok dun yung anak niyang babae. Tapos umupo sa hagdan si Mila at di maipinta yung kanyang muka nung mga oras na yon. Dito pumasok ang nagkukwento na si Rainier, kasama si Jocelyn at Bingbong sa isang kotse naman. Habang pinag-usapan nila yung plano or yung daloy nung pelikula na ginagawa nila. Then, habang nag-uusap sila, pumasok sila sa isang coffee shop at doon nila tinuloy yung pagpaplano nila sa pelikulang ginagawa nila. So, habang matapik na nila yung patungkol sa gaganap bilang Mila, ini-imagine nila kung sino yung nararapat na gaganap bilang Mila, kung si Eugene Domingo ba, Cherry Pie Picache, or si Mercedes Cabral. Na-topic doon na gusto ni Rainier na si Mercedes Cabral kasi sabi naman ni Bingbong, crush lang daw ni Rainier si Mercedes Cabral, kaya gusto niyang bumida sa pelikulang ginagawa ni Rainier. Then, si Cherry Pie Picache naman, nasabi sa pelikula na masyado siyang maputi at maganda para gumanap bilang mahirap na may 7 anak. Nang napunta naman kay Eugene Domingo, dito na nila naisip na okay naman si Eugene Domingo na gumanap bilang Mila sa pelikulang ito. So, tinuloy nila na si Eugene Domingo ang gumanap bilang Mila dahil nababagay naman talaga sa kanya yung pagganap bilang mahirap at may 7 anak.
dumating naman dun sa coffee shop mismo, dumating naman dun yung karibal ni Rainier sa pelikula na direktor na si Arthur Poong Bato. Si Arthur kasi ay nagyayabang kasi marami siyang nakuhang award bilang best director, mga ganon, outside sa Pilipinas. Sa labas sa labas ng bansa is marami siyang nakukuhang mga award patungkol sa mga pelikulang kanyang ginawa. Nang natapos na yung pagyayabang ni Arthur sa grupo ni Rainier, ay umalis na tong si Arthur at umalis na rin tong sila Rainier sa coffee shop. Habang nasa kotse papunta sa bahay ni Eugene Domingo, sila Rainier, Jocelyn, and Bingbong papunta dun sa bahay nila Eugene Domingo ay nagustuhan nung nakarating na sila doon, is nagustuhan ni Eugene Domingo yung pelikula or yung title na ginawa ni Rainier. At pati rin, hindi lang pala title yung nagustuhan ni Eugene Domingo, pati rin yung mismong pelikula at yung mismong nilalaman ng isang pelikula. Nagustuhan yun ni Eugene Domingo kasi swak daw sa pagkatao niya, at saka unique daw yun, or ngayon niya lang daw yun magagawa. Tapos sabi niya dito, sa pelikulang ito is, sabi ni Eugene Domingo, mayroon siyang 3 types ng pag-arte. Una is yung elevator jokes, taas baba yung energy niya. Sumunod is yung TV Patrol, or nasalanta, namatayan, baliw-baliwan, something parang something nakakaawa yung itsura niya, something ganon. Tapos yung pangatlo, as is, where is, normal lang na parang di umaarte, parang ganon. Then sabi pinapili ni Eugene Domingo si Rainier kung saan sa 3 yun yung pipiliin niyang types ng pag-arte ni Eugene Domingo. At ang pinili naman ni Rainier is yung as is, where is, na normal lang yung pag-arte ni Eugene Domingo. At naging all goods na yung pag-uusap nila. At ni-question lang ni bago umalis sila Rainier sa bahay ni Eugene Domingo, ni-question lang ni Eugene na mga ilang eksena sa pelikulang walang-wala, na nagbigay si Eugene ng mas maganda na maidagdag sa eksenang yon, at magbigay ng magandang script na tagos sa puso ng bawat manunood. Ngunit teka lang, umalma si Eugene Domingo sa isang eksena na gaganapan niya. At ito yung eksena sa septic tank. Dahil gusto ni Direk na maging realistic daw. Gusto ni Rainier na maging realistic yung pagganap ni Mila or ni Eugene Domingo sa gaganapin niya. Siyempre si septic tank yun. Then gusto ni Direk Rainier na realistic. So, sino namang gustong artista ang papasok sa isang septic tank na napakabaho at napakarumi, di ba? So sinabi naman ni Bingbong na gagawa na lang daw ng paraan yung eksenang iyon. Then umalis na sila sa bahay ni Eugene Domingo. Pumunta na sila sa lugar kung saan gaganapin yung pelikula. Nagustuhan nila yung lugar sapagkat akmang-akba ito sa pelikulang nais nilang
or sa mismong plano na gusto nila. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, habang naglalakad nga sila dun sa lugar na squatter nga yun, di ba? So, maraming nagbabakal-bakal doon. Di yung kotse na ginamit nila is tinanggal-tanggal yung mga gulong, tinanggal-tanggal yung mga bakal na nandun sa kotse. Ito namang sila Rainier, Jocelyn, Bingbong, baliw na sila kasi wala na silang masasakyan. Ano pang gagamitin nila, di ba? So pumunta nagtungo sila sa police station para magsumbong sa nangyari. At grabe nga dito yung paghihinagpis nila Rainier, Jocelyn at Bingbong kasi nga syempre yung mga panahon pa kasi yun is yung coaches napaka mahal. Ngunit hindi sila sumuko. Tinuloy talaga nila yung pelikulang nagta-title ay Walang-Wala. So, sinimulan na nila yung eksena sa septic tank. Na kung saan ay di inaasang pangyayari ay habang sinisimulan kasi yung eksenang to is yung sa septic tank is nag-aarte-arte si Eugene Domingo kasi parang feeling niya hindi niya kaya na lumusong sa isang septic tank. At syempre nga mataas yung standard mo at 'di ba nga artista ka tapos lulusong ka sa isang septic tank na napakabaho. Amuyin mo nga lang yung tayo is na parang masusuka ka na. Paano pa kaya siya, 'di ba? So tapos nung sa hindi inaasahang pangyayari is nadulas si Eugene Domingo doon sa septic tank. Then, tumawa lahat yung nasa paligid siya. Tapos nagkagugulo-gulo na dahil sa pangyayari. Ngunit, dahil nga nasa septic tank na rin si Eugene Domingo, ay tinuloy na nila yung shooting nila sa eksena ito. At doon, nagtapos ang kwentong ito. Thank you sa pakikinig.